Okay, kailangan kong gawin tong video na to, no? Kasi medyo nung binasa ko yung comment section, maraming nag-aalala dito sa ginawang pagkuha, no, sa mga beneficiary ni Daddy Frankie from the shelter. And I think some medyo hindi masyado na gets yung sinabi ko. So ngayon bibigyan ko ng konting kasagutan sa abot ng aking makakaya yung mga comment sa comment section nitong upload ko, kasi in-upload ko to kagabi before I sleep. And pagising ko ngayong umaga, nakita ko, medyo maraming nanood. So marami ring nag-comment. So nung tinignan ko yung comment, most of the comment are worried and alam nyo na, kino-question the ability, capability of DSWD in supporting the needs of those beneficiaries ni Daddy Frankie. Okay, so I'll try to answer some of the comment kasi ang dami na ng comment. At I hope mapanood din to ng iba, and it seems like yung mga concern naman are all the same. Kaya bang maalagaan silang mga beneficiary ni Daddy Frankie? No? So yun po yung magiging laman ng video ko na to, and bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. And always po, no, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news at hindi po maikalat ang maling impormasyon. Okay? So, eto po. Allow me to show some of the comments, and pasensya na po kung makikita man ang pangalan ninyo. This is just to answer some of your question lingering in your mind, no? Sa abot po ng aking makakaya, no? Hindi po ito yung totoong reason, no? This is just based on what I analyze and based on my previous content, no? Doon po ako magbabase, pero hindi po ito yung official na statement or sinabi nila Daddy Frankie, kasi wala pa po silang sinasabi, no? Wala pa po. So ihintayin pa rin po natin na manggaling kanila Daddy Frankie yung official statement of what really happened and what will be the next move. Okay, ito po ay akin lamang opinion, no? Na the possibility na magkamali ay nandoon pa rin, no? But we will try, or I will try to give the best of my knowledge and educational, no, guest, something like that, no, na at least relevant to what really will happen, no? But inuulit ko po, opinion ko po to. Hindi po ito opinion ng Team Daddy Frankie or ni Daddy Frankie. Kasi wala pa po talaga silang binibigay na official statement regarding sa pagkakakuha ng kanyang mga beneficiary at pagdala sa DSWD. Okay? So, sinort ko po, no, from the latest comment. So, kung ilan man po yung maaabot ng aking masasagot, pasensya na po dun sa hindi ko na po mababasa, no. Pero as I told you, binabasa ko po lahat ng mga comment ninyo, and if I can answer, I will answer. So this time around, since medyo iba nga po yung naging dating nito sa mga viewers, no, sa viewers ni Daddy Frankie, kaya ko po gustong sagutin through my uploads, no, yung ibang katanungan. Okay? So katulad po nitong si Socorro Solano, sana maibalik at kawawa sila, baka sa lansangan ulit sila. Okay, so yun yung concern ni Madam Socorro, no. Ang akin po, ma'am, okay, bago ko po sagutin yan, if some of my video ay napanood na ninyo, meron po akong mga video na isa sa mga latest na kung saan meron doong nabanggit si Daddy Frankie na nagkaroon siya ng pagmi-meeting. Although hindi na mention kung sino yung ka-meeting, yung tema kasi ng usapan nila ni Bandam is something like that. Kasi tinuro ni Bandam si Lolo Calix, yung isang recently na tinutulungan ni Daddy Frankie, na parang sabi niya baka daw yun ay kunin din. So na-mention ni Daddy Frankie na no, may meeting na, may napag-usapan na. Then balikan niyo po yung upload ko na yon na parang good news, may ganung title, no? And from that, I assume na those are the DSWDs, no?
na kinausap niya, and they made maybe some agreement na maging maayos yung takbo ng pagtulong ni Daddy Frankie sa mga taong yun, sa mga beneficiary niya. So, ito yung nangyari, no, na kinuha. So, if matatandaan nyo, mayroon din akong isang content na kung saan pumunta siya kay Bench TV, no? And for those na hindi nakakakilala kay Bench TV, isa rin po siyang charity vlogger na pinuntahan din ng DSWD, no? At kinuha rin yung kanyang mga beneficiaries. Then mayroong pinakomply sa kanyang mga requirements and everything, no? Yung sa pag-aampon, sa pagkakup-kup, everything that make his charity or his pagtulong follow rules of DSWD, no? Kasi as of now, nung tinignan ko yung channel ni Bench TV, meron siyang nanduro na yung mga beneficiaries niya uli, no? At nanduro yung latest content ni Daddy Frankie na nanduroon kay Bench TV, no? Kaya inisip ko noon, pumunta doon si Daddy Frankie to seek advice, no? Or to know what happened at bakit na ibalik sa kanya yung mga beneficiaries niya. Because maybe this thing, itong pagkuha na to sa mga beneficiary ni Daddy Frankie ay mangyayari, no? Mangyayari to. Yun po ay aking observation lang based ka po doon sa takbo nung naging content ko na yon, no? From seeing Daddy Frankie together with Bench TV, then hearing that upload na mayroong meeting, tapos biglang eto nga po kinuha ng DSWD. Okay, so doon sa tanong sa post or sa message na to, no, sa comment na to ni Ma'am Socorro, maibabalik po 'yon, no, maibabalik po 'yon. Para sa akin so maybe there are just some documents, papers or rules that Daddy Frankie need to abide, need to accomplish, no, para maibalik sa kanya yung mga beneficiaries. And maybe to have some records, no? Kasi kailangan nilang i-records yan. Dahil siyempre, agency sila ng government, no? We don't know. But for sure, kukunan nila ng records yan, no? At malabo pong bumalik sa lansangan yan. Dahil oras na bumalik sa lansangan yan, kawawa ang DSWD, no? Sila po ang mababalikan dahil ilang milyon ang nanunood kay Daddy Frankie. Yan po yung pag-iingatan nila dyan. And for sure, imo-monitor din ni Daddy Frankie yan. Imo-monitor din nila yan. No, let's wait for the official announcement or uploads ni Daddy Frankie to what really transpired or happened dyan sa nangyari na yan. Ako po, nag-base lang doon sa mga senaryong sinabi ko kanina. No, doon lang po ako nag-base. Kaya para sa akin, my opinion is this is just a temporary, no? Para lang masettle lahat. Now, ito naman kay Ma'am Lorna Belia, wala naman talagang kakayanan ng DSWD, kulang ang pondo kasi ipapakot nila. Okay. Diyan po, Ma'am Lorna, well, kung kakayahan sa kakayahan mayroon, no, but limited resources nga lang talaga. No, limited resources. They cannot do what this vlogger like Daddy Frankie, Tekram, Pony Alde, can do, no? Hindi nila kayang gawin 'yon, no? Kasi 'yon, tama po, unang-una kapo sa pondo. Totoo po 'yan, no? Kinurakot, well. Quiet na lang po tayo. Quiet na lang po tayo. Baka kasi po ginamit sa flood control project. Okay. Iba pang comment. Ito, titingnan po natin, So, ito na ang isa. Kung ayaw sumama ng alaga, may magagawa ba DSWD? Wala po. Wala pong choice yung mga nandoon kay Daddy Frankie kapag sila po ay kinuha ng DSWD. Kasi unang-una nga po, aminin natin sa hindi, there are really rules, no, in blogging or exposing these PWDs. No, may rules po talaga. Actually, kaya nga po, debate pa hanggang ngayon yung charity porn, kung pagtulong ba yan or negosyo.
no? Yan po yung laging pinagdidebatihan. Kaya wala pong magagawa talaga kapag sila po ay pinilit or kinuha ng DSWD. Harapan lang po sila ng mga requirements niyan na ito yung mga nalabag ninyo. Di ba? Kaya lang kasi nakikita naman natin yung sincerity, di ba? Devotions nitong mga vloggers na to like Daddy Frankie, Tekram, Pony Alde in helping this kababayan natin. Like si the latest, si Lolo Calix, di ba? Kita nyo naman yung hirap ng matanda, yung dinadanas ng matanda, di ba? So, kung sakaling kunin ng DSWD yan, yes, maalagaan, but those treatments, di ba, yung madalian, mabilisan, mantakin mo si Lolo Calixto, magkano ginastos niya doon sa mata, 52,000, di ba? No. So, kaya bang ilabas kagad ng DSWD yan? Kung sino-sino pa yung pipirma dapat dyan, di ba? Okay? Di bali, Daddy Frankie, pag may napulot ka uli, idiretso mo po sa DSWD para malaman natin kung lang yung tulot. Kalma lang po tayo, no? Huwag po kayong masyadong padala sa emotions ninyo. No? Hindi sa pag-aano sa DSWD, no? Hindi nyo din po maiwasan na mag-comment ng ganito yung mga kababayan natin. No? Because as we all know, and nakita ko yung page ng DSWD, updated naman siya, but more on relief, more on for peace. No? Yun yung mga programa ng gobyerno. Maybe there are others na pagtulong din na ginagawa, like yung sa kaso ng kay Tekram na binigyan lang ng pamasahe. DSWD. Kumbaga, sorry to say, no, but the word they always use is patsi-patsi, tapal-tapal na tulong lang. No? Unlike itong ginagawa ng mga vloggers na to, talagang from being nawawala sa sarili hanggang sa umayos, hanggang sa mabigyan ng maayos na tirahan, hanggang sa maging totally okay yung buhay nila, di ba? Example, the big example is Kuya Oliver. Di ba? All of us did not expect na ganun ang magiging recovery ni Oliver. Di ba? Si Ate Nida, lahat halos ng mga dumaan kay Daddy Frankie. So, yun ba ay kayang gawin ng DSWD? Maybe. But, di ba, how long it will takes. And, kailangan din ng suporta ng family. Yun yung kuminsan nagiging problema ng mga napupulot ng DSWD. No? I-shelter lang nila, but to seek further help from the relatives, yun yung medyo, hindi ko alam kung nagkukulang. No, kasi, ang dami pa rin ang dami pa rin nasa lansangan. Di ba? And I know the sentiments of most of you na yung tiwala sa DSWD and the way our government is, di ba, handling the situation in the Philippines. No? Pero, kumikilos, kung sa kumikilos sila, tingnan nyo rin po yung website ng DSWD. No, meron silang mga activities na ginagawa. But yun nga lang, if we will compare it to these bloggers, it's too far different. No? Malaking-malaki po yung kaibahan. No? So, another comment. No? Tingnan pa natin yung ibang comment. Sa DSWD, pag lumapit ka, hingi ng medical assistant, aabutin ka ng siyam-siyam. Okay? So, maaaring based on experience ito ni sino ba to? Wait ni Ma'am Catherine Nate or Nate. No? Sa DSWD daw, pag lumapit ka, hingi ng medical assistance, aabutin ng siyam-siyam at maraming documents na hinihingi. Di po ba? So, kaya po hindi maiwasan na may mga lumapit talaga sa mga charity vloggers, no, offering help. And for those who's desperate, no, or for those who are neglected, di ba? Sila yung nabibigyan ng pansin. Lahat 'yan, di ba? Ng mga beneficiary ni Daddy Frankie, neglected individuals. Si Oliver may kamag-anak, nasaan? Si Ate Tintin may ama, nasaan? Diba? Si Ate Nida, may ama, anong alam?
Si JR, si Junjun, left alone. Hindi natin alam until na kung sino yung mga relatives. Si Bandam, may relatives, ayaw niya naman. So, kumbaga, ito yung mga taong, kumbaga, napabayaan. Diba? Imposibleng hindi nakikita sa lansangan yung mga yan. Imposibleng walang mga DSWD doon sa mga lugar na yon. Yeah? So, kaya hindi din natin masisi, no, na kayo mga nagko-comment na ganyan yung maramdaman niyo. Because, nakitang-kita naman. Tama po, hindi nga, si Ma'am Soledad de los Reyes, no, tama po, hindi nga nila alam yung mga kinukulong na lang ng mga pamilya, yung mga may sakit sa pag-iisip. Marami po yan. Marami po yan. And, yun na nga aminit sa hindi ng DSWD, hindi nila pagsisilbihan yung mga yan. Kahit na marami, every provinces, every lugar ay may DSWD because of the pondo. Kakulangan. Now, why are they doing this? Kasi nga, trabaho nila yan. Ano ang nangyayari? Hindi nila nagagampanan. So, maybe by doing this, so mayroong arrangement between Daddy Frankie and the DSWD na magtutulungan na lang sila. No, magtutulungan na lang sila. And maybe ito yung way ng tulong na gagawin nila to evaluate, to check the facilities if it complies with the rules of DSWD, and to check also by themselves yung mga beneficiary ni Daddy Frankie, observe, maybe tignan yung mga medical history, something like that, no? Just to ensure na nagpa-follow sa rules ang Team Daddy's Frankie, no? Bakit kung kailan magaling na sa kukunin? Grabe naman yan. Temporary lang naman po mo yun, Mama Julieta Pelizarta, no? For me, I think it's just a temporary, no? Hindi naman po doon na sila for good, no? Malabo po yan. And this one is masyadong mataas. Itong kay Fe Ortega Santos. Ay. Sorry. Yan. Fe Ortega Santos. Mga walang hiya to. Napagaling na ni Daddy Frankie at gumaling na, kukunin na dahil gusto nilang pakinabangan nila. Maayos na hindi naman po siguro, ma'am, no? Kalma lang po tayo, kalma lang po. Hindi po naman siguro sa ganun. Ito pa, mayroon pala kung ako diyan, kung ako diyan, nila Banda Molibert, pagdating nila doon kung saan sila ilagay, magsisigaw sila. Isigaw ng isigaw ang dati. Well, medyo si Ma'am Fe, no? Medyo may kasamang joke time. Hindi naman po, no? Ibabalik po yan. Katulad ng sinasabi ko, napansin kasi, no? Alam nyo naman, di ba? Kung kayo Pilipino talaga, alam nyo naman dito. Di ba? Pag napapansin. Remember, may isang street dweller na lumabas sa Imburnal. Di ba? Tinulungan nila yon kasi sensational. Di ba? May nakaalala ba sa inyo nun? Naging yun, sumikat yun. Yung bigla na lang lumabas sa middle of city. Di ba? I don't know kung saang lugar yun. Tapos biglang may lumabas galing Imburnal. Tinulungan ng DSWD yun. Naging viral yun. Ano yung mga comment doon? Di ba? So alam nyo naman dito given a fact, no, na talagang tumatawag ng pansin si Daddy Frankie. Na-picture pa nga siya ni Karen Davila. Di ba? So pagka mga ganon, talagang nako-question yan. No, nako-question yan. Kasi nakakatawag na ng atensyon. No? And, kumbaga, trabaho kasi nila yun No? So, ano ba ngayon ang nangyayari? Prior to this pagkuha, di ba may mga ganun ng mga, ano ba yung trabaho ng DS? Nako-question sila. So,
they need to take actions. And one of the actions na ginawa nila, yun nga, no? Maaaring magkakaroon na lang sila ng pag-uusap, and which is nangyari na nga, no? So itong pagkuha na to, para sa akin, is temporary. Babalik at babalik yung mga yan kay Daddy Frankie. Dahil alam nila na maraming nakaantabay dyan. Maraming mata ang nakamasid ngayon dyan. Ito naman kay Ma'am Hannah Jane Caballo. Maghanap sila, private nurse niya or ambulance or doktor, nasabi ni Daddy Frankie na small company lang naman siya, kaya naman niya i-travel kung saan sila pwede ipa-check up. Sana isipin man lang, DSWD, malaking tulong na iambag niya siya sa mga taong nasa lansangan, kaya nalulungkot po, nakakalungkot. Okay, yan, nabanggit po yan, no, na hindi kaya nga. So, yun nga siguro yung meeting na nangyari, no? May coordination na sila. So, maaaring, yun, chichikin ng doktor. So, maaaring, I don't know, no? We don't know. Ako po ay nag-base lang sa mga previous video nila, no? Na baka, that's the way, no? Maaaring magkakaroon ngayon, siguro, magiging part ng agreement nila na minsan dadalhin ni Daddy Frankie sa DSWD para ma-check ng mga doctors and nurses nila doon, dahil baka meron ng DSWD noon, no? May mga resident doctors sila. 'Di ba? So baka ganun yung gagawin ngayon. Then after that, ibabalik nila kay Daddy Frankie, then there's a certain months or days na dadalhin nila uli doon sa ano, 'di ba? Kasi parang extended facilities yung kay Daddy Frankie. Now, in terms of vlogging, that's another question, no? Kung paano ngayon, kasi yun nga, di ba? Na-expose sila. But, well, on that part, let's see kung ano yung magiging arrangement nila dyan, no, sa pag-vlog sa kanila. Okay, si Ma'am Glino Daday, sabi niya, kinuha. Parang andyan pa sila. Wala po. Kagabi po, nandoon sa Facebook page po yun. 8 hours ago ko na nga, bago ko nakita yun. Okay, nalulungkot ako, Daddy Frankie, bakit ganun kumuha sila, magaling na sila. Ano lang po yan, no? Temporary lang po yan. Okay? And pansinin nyo, yung ibang charity vlogger po ba, na I don't know, no? Kung may iba pang charity vlogger na bukod kay Bench TV at saka kay Daddy Frankie, kung may iba pa bang charity vlogger na nasita na rin ng DSWD, I'm not too sure. Okay? Yung pagsita naman po kasi na yan, compliance po kasi ang habol nila dyan. Compliance. Yun po yun. Pagkakaintindi ko. Tulad ni Oliver, how many years nakakulong kung hindi pa ang team ni Daddy Frankie hindi pa magagamot? Kita ko, kumakain na siya ng dumi niya at kung ano makita niya, kinakain. So, okay, tapos na si Ma'am Soledad. Si mga ganun. Masyadong masipag si Ma'am Soledad. That's one of the, di ba? 20 years. Ay, sorry po, may nag-subscribe. 20 years na nakakulong. No. Imposibleng walang makapagsabi sa lugar nila niyan. 'Di ba? Ano 'yun, sila Nanay Ansing lang at si Kuya JR nandoon sa lugar na 'yon. 'Di ba? So, bakit walang DSWD na sumili? Yung mga ganun kaklase, di po ba? Kaya nga medyo alam ko, nararamdaman ko yung sentimiento ninyo. And yung bakit gano'n na lang yung tingin ninyo sa DSW. Si Ma'am Edita Buaron. Kung nasa DSWD na po ang mga beneficiary ni Daddy Frankie, wag na pong magpadala mga sponsor kasi may budget naman po sila. Okay, I don't think na yung mga sponsor na yan is gagawin nila yan. No? I don't think na magpapadala sila. Kasi kung magpapadala sila sa DSWD, dapat noon pa. Diba? Mas pipiliin nila na kay Daddy Frankie magpadala. No? At I don't think I'm not sure kung tatanggapin din ng DSWD. Kasi nga may pondo naman sila. Kapos nga lang. Kapos nga lang yung pondo. Okay, kay Mama Marites de Guzman. Tama po kayo, ang dami sa kalye ng mga gumagala, wala kang kayang gawin sa kagaya ng ginawa ni Daddy Frankie na magpaligo sa kagaya ni Oliver para tulungan. Sobrang kakaiba ang tulong na ginawa ni Daddy Frankie doon para maging matino. Now, na magaling, na kukunin na nila. Temporary lang po ang pagkuha niyan as far as I understand. No? As far as I understand, hindi po ito opinion nila Daddy Frankie. Ito po yung aking pagkakaunawa.
based din po doon sa mga previous video ko. Balikan nyo po yung ilang video ko. No, makikita nyo po doon yung sinasabi ko kung bakit po ako nagka-come up sa ganitong opinion ko, no, na this is a temporary. No, ngayon, yung official na sasabihin or ipapaliwanag ni Daddy Frankie, doon po natin malalaman. And kung kailan po yun, I don't know. No, wala rin po akong idea. Kaya maghihintay po tayo lahat ng isasagot ni Daddy Frankie about these issues. No? So kalma lang po. Yun lang po yung sa akin ito. Kalmahan nyo lang po. Huwag po kayo masyadong magpadala sa emosyon ninyo. No? Dahil alam naman natin, alam ng karamihan na nakasubaybay kay Daddy Frankie yung concern. Dahil marami pong nakasubaybay talaga sa mga beneficiary niya. No? And I hope yung support po na binibigay ninyo kay Daddy Frankie, extend it to Pony Alde. Dahil si Pony Alde po, ganun din. Marami rin po siyang tinutulungan na halos katulad ng kay Daddy Frankie cases. Yung iba nga malala pa, may mga cancer. No? Yung iba talaga, binibigyan na lang ni Daddy Frankie ng extension, masiyahan, sumaya sa mga huling sandali ng buhay. So, kung ano man po yung support na binibigyan nyo kay Daddy Frankie, please extend it to Pony Alde. Isa rin po siyang charity vlogger na yung puso sa pagtulong ay nandoon po. No? Paki-visit po ng channel niya, Pony Alde TV. Okay? And of course, Tekram. Dahil si Tekram ganun din po. No? Pagtulong din po sa mga kababayan natin yung kanyang ginagawa. All for help lang talaga sila. Alam niyo po guys, sa paglagay tayo ng oyster sauce sa isang tasa, lagyan din natin ng ating sarap. Okay, next. Ito, Solmorano, pinagkahirapan ng Team Daddy Frankie tapos ngayon na magaling kukunin. So sad talaga. Okay, anong paepa lang ba ang DSWD? Okay, yung kay Ma'am Solmorano, yes, hindi po, kaya nga po, hindi yan basta-basta bibitawan nila Daddy Frankie. No? Hindi po nila basta-basta ibibigay yan. Meron pong ano yan. Kung sakali man, aantabayanan pa rin yan. No? Kasi yan din naman yung magiging advice ng mga sponsors. No? Kasi sigurado ako, kahit nanduroon na yan sa DSWD, let's put it in a war scenario. Sabihin na natin hindi ibabalik. No? Hindi pa rin po pababayaan ni Daddy Frankie yan. And kung sakaling mayroong ibibigay ang sponsor, kay Daddy Frankie pa rin dadaan yan. Hindi pa rin po dadaan sa DSWD. Pasensya na po sa mga tao ng DSWD. Kung ganito man po yung sentimiento namin. No? Kasi, yun nga po kasi, nandami pa rin po namin nakikita. No? Kahit saan po tayo lumingon, sa kahit saang parte ng Pilipinas, marami pong mga kababayan natin na may problema sa pag-iisip, pag-alagala sa lansangan, yung iba nga po nananakit pa, pero bakit walang tumukup-kup? Di po ba? So, pagpasensyahan nyo na rin po, no, sa mga tao ng DSWD. Kaya yung mga sinasabi nyo pinaghirapan yung Team Daddy Frankie, hindi po nila pababayaan basta-basta yan. No? Kasi kahit pa paano, napalapit na rin sa kanila yan. Di ba? Nagkaroon na rin po ng part sa buhay nila yan. Lalo na yung mga nagva-vlog. Lalo na si Ate Peli dahil siya talaga. Yes, binabayaran siya ni Daddy Frankie para alagaan pero nagkakaroon ng emotional attachment yung mga yan. No? Kaya hindi nila basta-basta pababayaan. Ano yan? Paepa lang ang DSWD? Hindi naman po. No? Maybe nakatawag ng pansin and syempre, trabaho nila yon. So, in this way, masasabi nilang ginagampanan pa rin nila yung trabaho nila sa pagkuha, no? Sa pakikipagtulungan kay Daddy Frankie. Diba? Okay, malinis na po kasi sila. Dating madumi, nandidiri sila kaya hindi nila pinapansin ngayong malinis na sila. Ano ba? Sabi ni Margie Prutas. Well, kita naman talaga natin, no, yung mga itsura nila before. Sobrang dungis. Di ba? Ang babantot talaga. Kita mo, tingnan mo pa lang, naaamoy mo na. Di ba? Lalo na kung kapag pinaliguan mo. No? So, totoo po yung mga sinasabi ninyo. Pero, medyo matindi yan kasi madumi. Kaya ayaw nila. Ngayon malinis na, kaya nila kinuha.
Okay, kumilos kayo sa sarili ninyo, DSWD, huwag kayong kumuha ng mga tao na malinis na at may nag-aalaga na. Marami pa dyan ang kagaya nila na nagpagala-gala at walang mag-aalaga. Yun ang pagalingin nyo at para may accomplishment kayo, para hindi lang kayo nakaupo sa malamig na opisina. Lumabas kayo, manguha ng mga pagala-gala sa lansangan. Ni Jacqueline Lanuevo, no? Well, totoo yan, no? Marami pa naman talaga no? Mamimili na lang kayo sabi. Mamimili na lang kayo. Pero bakit nga naman kasi yung yung malinis na nga naman yung kinukuha ninyo, no, mga taga DSWD. Ang dami pa nga naman diyan, di ba? Marami kayong choices. Oh, yung mga lang yung mga badyaw lang dami. Di ba? So natin, no? Mahirap ipaliwanag yung side ng DSWD kasi may ginagawa naman po talaga sila. No, sa totoo po, may ginagawa naman talaga silang actions. Yun nga lang katulad ng sinasabi ko, not enough. No? Na yung term nga na ginagamit is pangtapa lang. No? Patching the wound but not really getting into the cost of the wound. No? Ganun lang po yung nagagawa nila. Pasensya na mo sa mga taga DSWD. Kasi nung tinignan ko yung website nila, yun, nagbibigay sila ng relief good, pinangampanya nila yung 4-piece, I don't know, yung iba pang mga AIC na yan, isa under din ng DSWD, no? So may mga ganun sila, but yun nga, di ba, which is, yun naman talaga yung sentimiento ng karamihan din Di ba? Ano lang yun pangtawid lang yung binibigay ninyo, wala kayong permanenteng solusyon. Yan naman yung laging sinasabi, di ba? Okay? So, I hope na makitaan din natin. Maybe may mga ginagawa ring action yung DSWD but tulad ng sinasabi ko, they cannot surpass or even level yung service na binibigay ng mga vloggers na to compare sa ginagawa ng DSWD. Kasi dito sa mga vlogger na to, nakilala ko, na nire-reactionan ko, hindi po kasi corrupt. Hindi ko po sinasabing yung mga tao sa DSWD, yung pondo nila, no, bago makarating sa kanila, nakukurap na. O, di ba? Sa paanong paraan? Yung pagtilad-tilad, di ba? Yung GAA. O, di ba? Nakita naman natin anong nangyari sa GAA, anong nangyari doon nung national budget. O, saan napunta lahat? Di ba? Sa DPWH. O, so, kumbaga, yung para sa DSWD, no, konti na nga lang, nabawasan pa. So, nung binigay sa kanila, dumaan yan sa mga alam nyo na, so nabawasan pa ng nabawasan. No? So, talagang ganon. No? Wala Rules is rules. Yun ang sinasabi nila. Ang problema, if they apply that rules, no, what will happen to those people na tinutulungan ng mga charity vloggers na to? Yun yung magiging question. Okay, so I think it's too much. Masyado nang mahaba at marami na rin akong mga na nabigyan ng aking paliwanag, no? So, ganun lang po yan. Huwag po kayong masyadong magpadala sa bugso ng damdamin, no? Sigurado po ako, if ever comes a worst scenario na hindi talaga maibalik yan, hindi po yan pababayaan ni Daddy Frankie at sisilip-silipin niya pa rin po yan. Wala mang video, kasi alam ko pagbabawal yan, no? Magkakaroon pa rin po tayo ng update. Kung hindi maibabalik Pero tingin ko maibabalik yan mga. Maibabalik. Sana. And yun nga, kung hindi man, hindi po yan pababayaan ni Daddy Frankie. Dahil may mga sponsor na magpapaalala. Nandyan kayo na pwedeng magpaalala every time na may upload si Daddy Frankie. No? So, nasa sa inyo po. Okay? At na kay Daddy Frankie, yung magiging outcome nitong pagkuha sa mga beneficiary na yan. Okay, ito po ay paglilinaw lang po, hindi ko po sinisiraan ng DSWD. I'm just answering few of the comments ng aking mga subscriber and viewers, no? And basing on the facts that I know
And basing on what I understand, no, kaya ko po nasagot ng ganun. Hindi po ito paninira. No, pagpapakita lang po ito ng kung ano talaga yung realidad. At ang reality, marami pa pong nagkalat na mga kababayan nating may problema sa pag-iisip na nakikita natin at yung may iba pang mga nakatago. Bakit po sila ay hindi ninyo binigyan ng pansin at mas nag-focus kayo dito sa mga beneficiary ni Daddy Frankie? Tanong lang po yon sa mga taga-DSWD. Kasi nakikita naman namin na nabibigyan sila ng maayos na buhay. May pangkabuhayan. At until now ay tinutulungan. Kung ang reason ninyo, nagagamit sila, na-exploit yung kanilang kahirapan, totoo naman po na naghihirap sila. Diba? Kaya nga nandiyan si Daddy Frankie at ang sponsor at ang kinikita, no, ng mga vloggers na yan ay binabalik pa rin nila. Hindi po 10%. No? Hindi naman po 10% lang yung ibinabalik ng mga vloggers na yan. I don't think so. No? Si Daddy Frankie, si Tekram, Pony Alde, and even maybe Kalinga Prab. No? Pero sigurado po ako sa tatlo. Kay Kalinga Prab kasi hindi ko pa siya masyadong kilala. But I do reaction sa mga videos nila sa Kalinga community. But sa tatlong yon, si Daddy Frankie, Tekram, and Pony Alde, nakikita ko po yung kanilang sinseridad sa pagtulong. No? So, inulit ko po, hindi po ito paninira. Ito po ay paglilinaw lamang at pagbibigay ng aming mga opinion sa aming nakita, na aming napansin sa mga pangyayari. No, dahil kami po ay concerned din doon sa tinutulungan ni Daddy Frankie. Okay? So, doon po sa mga nanonood kay Daddy Frankie at saka kay Tekram, please do support Pony Alde na isa rin pong charity vlogger. So, hanggang dito na lamang po, and always, mag-fact check po kayo para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.